Oh, look at that. Check tayo sa ating review. Ang anghang. Bantayaw mga katribo, and this is Alden Kim. Welcome ulit sa ating Kusineros Tribo. Today, Kusineros Tribo ay magkakaroon tayo ng bagong episode. Ito ay pinamagatang The Tribal Food Review. Medyo exciting to. Sa episode na to ay susubukan natin reviewin ng mga unique tribal food ng ating mga katribong kusinero na mula pa sa iba't ibang traditional cooking. Home cook, culinary style, restaurant, albaik, or street food. Ngayon, para sa unang episode, una nating alamin kung saan nagmula at paano lutuin ang pares. Pero alam niyo yung pares? Yun yung tawag sa mga ninong ng anak mo. Okay. Pares, isa sa pinaka-notorious na street food sa Pilipinas, lalo na sa Maynila. Madalas mo itong nakikita sa mga kanto at skinita. Madalas din itong kinakainan ng mga estudyante at mga tsuper at iba pa. Bukod sa may kanin, ulam at sabaw ay sobrang sulit din ito sa bulsa. Paano nga ba ito niluluto ng ating mga katribong kusinero? Para sa kusina, mga katribo, ating alamin. Char. Meron tayo ditong Wagyu beef. Siyal. Habang kumukulo, lagyan na natin ang asin. Kunting peppercorn. Daily. Durog mastaranis. Wala eh. Durog. Cinnamon powder. Cinnamon stick pala. At tinidor. Ito na para sa malambot. Natin kung malambot na. Ito, pwede na ito. Ito na yun. Pinapakuluan ito ng mas matagal, kaya ang karne nito ay sobrang lambot. Kaya pag kinain mo, talagang tatanggal ang ngipin mo. Pag nakagat mo yung kutsara, kasi tatagos, sobrang lambot. Ganon. Pwede na! Okay. I knew it. Ang sibuyas. Pagkatapos ay gigisahin natin ito sa sana oil. Sana oil.
few moments later. Markatinya. Baka naman. Brown sugar. May tamis talaga yung pares. Black pepper. Pampalasa. Ito yung tamis. Siyempre, dahan-dahan lang muna. Ayan. At antayin muna kumulo ulit para makuha natin yung tamang lapot na gusto natin. Huwag muna natin ibuhos na ibuhos, kundi antayin muna siyang kumulo. At syempre, hugas mo na. Ito ang ating pangpinali. Ano yung pangpinali? Ito na yung ating beef pares na may kakaibang twist, may mais. Ooh, sobrang lambot. Actually, yung pares is nag-originate talaga siya sa China. Kasi yung klase na pagluluto is pang Chinese cuisine talaga siya. Ang street food na ito, kung napapansin ninyo, ay siniserve na rin sa mga mamahaling restaurant. Pero marahil nagtataka kayo kung saan nga ba ito nagmula. Ayon lamang sa aking theory at base na rin sa experience ko sa food industry, ito ay influence na ng mga Chino sa ating pagkain. Gaya na lamang ng isa sa mga sangkap ng ating paboritong ulam, ang adobo. Ito ay may sangkap na toyo. At ang toyo, alam naman natin, ito ay nag-originate sa China. At dahil meron tayong sariling atin, ay naia-apply pa rin natin ang ating sariling culinary tradition of cooking na Filipino style. Sa katunayan, ang pares ay similar sa isa sa mga pagkain ng mga Chino na ang tawag ay Hung Xiao Niu Miang. Hung Xiao Nyuro Miang. Hung Xiao Nyuro Miang. Na ang ibig sabihin ay beef brisket soup. Kaya ayun, pero hindi ko alam kung paano ito tinawag ng pares. Dahil siguro sa pagiging malikhain ng mga Pilipino. Ayan, so tikman na natin. Perfect, sakto lang yung kanyang alat at tamis. Kasi yung pares talaga, hindi mo siya matatawag na pares kung hindi siya matamis at yung naglalaban yung alat. Meron tayo ditong garlic. At chili. Chili sauce. Chinese chili sauce. Ito. Good to. Okay to. Next! Sobrang bagay niya sa kanin. Yung kanin sobrang sakto lang. Garlicky and soy sauce. Balik tayo sa ating review. Ang anghang. Pero bakit nga ba sa atin ay tinawag itong pares? Well, tatanungin natin ang isa sa mga eksperto nito. Nung, bakit nga ba? Dami ng kinain kong pares. Ilan yun? 8? 7? 6? Di ko na maalala. Parang wala naman silang isang pagkakapare-parehas eh. Akala ko nung una yung star anise flavor ang nagdedetermine ng pares. Akala ko nung una yung lapot na nagdedetermine ng pares. Pero may mga nakain na akong malabnaw na pares. Maalat na pares. Pares na parang wala namang star anise. Pares na lasang malapot na bulalo. Hindi ko talaga alam eh.
Siguro, yun na nga, may kanya-kanya tayong ibig sabihin na kung ano ang pares talaga. And siguro, kailangan na lang nating respetuhin yun kasi gagawin natin, papatayan tayo kung sino ang tama doon. Kanya-kanya tayong experiences, kanya-kanyang kinalakhan, di ba? Dahil ba iba ang kinalakhan mo sa kinalakhan ko? Mali ako? Mali ka? Tama ako? Tama ka? Hindi ganun eh. So, yan yun na. Siguro dito na nagtatapos ang ating pares episode. May naging conclusion ba? Parang wala. Siguro ang natutunan natin dito isang pares ay walang ibig sabihin. At kung meron kayong alam kung bakit nga ba ito tinawag na pares, please huwag mahiyang mag-comment. Salamat sa panonood at suporta at asahan ninyo ang susunod nating episode ng Tribal Food Review. At para hindi nyo yun mamiss, click nyo na yung red button at yung bell na yan. At see you next time mga katribo. Madayaw. At kika lang. Meron pa ba? Ano pa? Tama na yun. So yun lang. At yun lang para sa vlog natin ito. This is Adrian Kim. At kung meron kayong i-request na pwede nating i-review at lutuin, please comment down below. Bago natin ito tapusin, shoutout muna yung channel na to. I Love You Dubai, kay Queen Hyra De Leon, Shaishi Vlog, Kois Tio, Roy Patron, shoutout sa iyo brother. At shoutout din kay Monique Nix at kay Sir John Chris Reyes, yung aming manager sa Asbaro noon na malakas lumaklak. Shoutout sir. At may bahagi ko lang, nung nangliligaw pa ako sa aking asawa, ay ito lagi kong dinadala sa kanya. At nilagyan ko siya ng sili. Nung nakagat niya yung sili, napasigaw siya ng, "Ay, labuyo to."